Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay ika-20 araw ng Disyembre. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado. Sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Bago ko po sisimulan ng programang ito ay nais ko pong humingi ng paumanhin sa inyo sapagkat ang inyong lingkod ay kasalukuyang paos dahil sa dinami-dami ng mga nakaraang activities dito sa ating bayan ng Brooks Point. So please bear with me po. Ngayong araw ay ang ating last episode para sa taong 2025. Kung kaya't maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig until sa huling episode na to ngayong taon. At nawa po ay patuloy nyo pa rin po kaming suportahan sa susunod pang mga taon. Lalong-lalo na sa taong 2026 kung saan mas may mga exciting pasabog po kami para sa darating na taon. Ang programang pong ito ay bumubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanoong balitang hatid sa atin ng Wenceslao Villapa High School o ng mga Villapanians News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-20 araw ng Disyembre, taong 2025. Ako po si Kaizen N. Miswari. At ako naman po si Christopher J. Simandalaw. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Wenceslao Villapa High School o ng Villapanians News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! CLUP CDP Sectoral Meeting matagumpay na idinaos. Kontrata para sa ekspedisyon ng bagong dozer, pirmado na. Mayor Benedito, pinangunahan ang pagpupulong ukol sa billing ng mga kontratista at supplier. Pagdiriwang ng International Day of PWDs, binisita ni Mayor Benedito. MSWDO, pinangunahan ang Children's Congress 2025. Municipal Cooperative Development Council Regular Meeting, pinangunahan ni Mayor Benedito. Rojas LGU Market Personnel, nagsagawa ng benchmarking sa bayan ng Brooks Point. TESDA Provincial Director, tinalakay ang mahahalagang hakbang sa pagtatag ng LGU Run BPSAT. Mayor Benedito, panauhin sa Palso Brooks Point Leadership Training 2025. At Mayor Benedito nanguna sa panunumpa ng Kalipi Municipal Federation. Magbabalik ang Villapanians News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, CLUP CDP Sectoral Meeting matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Villapanians News Reporter Azlin Ay Curimatong. Balitang Bayan!
Isinagawa ng pamahalang lokal ng Brooks Point ang Comprehensive Land Use Plan, CLUP, at Comprehensive Development Plan, CDP, sectoral meeting noong Martes, December 2, 2025 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong at nagbigay ng welcome remarks, habang si Municipal Health Officer Dr. Loveline R. Sotoza ang nagsilbing meeting presider. Nagsimula ang programa dakong alas 9 ng umaga matapos ang rehistrasyon at preliminary manners, kabilang ang panalangin at pag-awit ng lupang hinirang. Sinundan ito ng roll call, pag-aproba ng provisional agenda at serye ng orientation workshop na tumalakay sa EO47A Sectoral Visioning at Sectoral Study na inihanda ng Planning Corps Secretariat. Layunin ng pagpupulong na mapagtibay ang datos, direksyon at mga planong pangkaunlaran para sa bawat sektor na magiging bahagi ng CLUP, CDP ng munisipalidad. Tinalakay din ang iba pang usapin hinggil sa pangangailangan ng komunidad bago tuluyang i-adjourn ang aktibidad. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako po si Ashlyn I. Kermaton, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Ashlyn. At sa Balitang Pambayan, kontrata para sa ekspedisyon ng bagong dozer, permado na. Para sa detalye, narito si Villapanians News Reporter, Carla Jean Salaber. Balitang Bayan. Formal na nilagdaan noong Biyernes, December 5, 2025 ang contract agreement sa pagitan ng local government of Brooks Point, Palawan at MAGB Trading para sa supply and delivery of 1-unit hydraulic wheeled excavator with dozer. Ginanap ang pagpirma sa Municipal Lobby Hall, Barangay Tubtob sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang kinatawan ng MAGB na si Maria Millaflor B. Ariola. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 2,495,000 pesos. Lumagda rin bilang mga saksi sina Engineer Mod Ryan R. Miranda, MDRRMO or Back Vice Chairperson at Evelyn A. Vasquez, Authorized Representative, bilang bahagi ng transparent at maayos na proseso ng procurement. Ang kontrata ay nakapaloob sa programa ng LGU na palakasin ang kanilang equipment fleet para sa mga proyektong pang-infrastruktura at operasyon sa kalamidad. Pinagtitibay ng kasunduang ito ang patuloy na pagsunod ng LGU Brooks Point sa mga altintunin ng Republic Act 9184 habang isinusulong ang mas epektibong paghahatid ng serbisyo. Layunin nitong suportahan ang kaunlaran ng munisipyo sa pamamagitan ng mas modernong kagamitan para sa pampublikong serbisyo. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako si Carl Jane P. Salaver, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Carla. Susunod, Mayor Benedito, pinangunahan ang pagpupulong ukol sa billing ng mga kontratista at supplier. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Villapanians News Reporter Jamaila Siyang. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isang koordinasyon na pagpupulong kaugnay sa billing ng mga kontratista at supplier. Ginanap ang pagpupulong sa conference room ng Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, ngayong Biyernes, December 5, 2025. Dumalo rin sa pagpupulong sina MCDO, Engineer Dewey Piramidi, Municipal Engineer Raul Quijano, MGSO Rebecca Gadayan, Municipal Accountant Shenya Saya, MDRRMO Engineer Mood Ryan Miranda at iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga kasalukuyang proseso ng billing, mga isyong kinahaharap at mga hakbang upang masiguro ang mas maayos at transparent na pagproseso ng mga obligasyon sa kontratista at supplier. Ang nasabing pagpupulong ay naglayong pag-ugnayin ang mga tanggapan at paigtingin ang mga koordinasyon para sa mas epektibong pamamahala ng municipal funds at serbisyo. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako po si Jamaila Siyang, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jamaila. Pagdiriwang ng International Day of PWDs, binisita ni Mayor Benedito. Alamin natin ang buong detalye kay Villapanians News Reporter Justin Kim Arinao. Balitang Bayan.
Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities na may temang Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress. Ginanap ang programa sa covered court ng Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan nitong Huwebes, December 4, 2025. Nakiisa rin sa aktibidad sina God Focal Person Sylvia C. Rivera, Kapitan David Cayabo, PDO staff at iba pang panauhing pandangal na nagbahagi ng kanilang mensahe ng suporta at pagpapahalaga ng sektor ng PWD. Binagyan diin ng mga talumpati ang patuloy na pangangailangan para mas inklusibong komunidad. Sa pangunguna ni Mayor Benedito, pinagtitibay ng lokal na pamahalaan ang mga programang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, karapatan at oportunidad para sa persons with disabilities, layunin nitong masiguro na walang maiiwan sa pag-unlad ng Brooks Point. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako po si Justin Kim de Arinajo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kim! Samantala, MSWDO pinangunahan ang Children's Congress 2025. Narito ang ulat ni Villapañas News Reporter Raven Razen Miswari. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang Children's Congress 2025 ngayong December 8, 2025. Sa Shing Resort and Spa, Brooks Point, Palawan, ang Children's Congress 2025 na dinaluhan ng mga kabataan mula sa iba't ibang barangay. Pinangunahan ito ng Municipal Social Welfare Development Office o mas kilalang MSWDO at ni MSWDO Head Reynaldo G. Bacosa at Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ni Local Council for the Protection of Children or LCPC, Focal Person Rochelle S. Supe upang talakayin ang mga issue tulad ng OSAEC, Child Protection at Teenage Pregnancy. Nagkaroon ng mga session, group discussion at workshop kung saan malayang naibahagi ng mga bata ang kanilang mga pananaw. Idinaos din ang election of the new child representative at pagbibigay ng certificate sa mga lumahok. Nagtapos ang programa sa panawagan para sa mas matatag na proteksyon at partisipasyon ng kabataan para sa programa ng lokal na pamahalaan. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako po si Raven Razin Miswari, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Raven. Susunod, Municipal Cooperative Development Council Regular Meeting, pinangunahan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni Villapañas News Reporter Aslin Curimatum. Balitang Bayan. Dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang regular na pagpupulong ng Municipal Cooperative Development Council noong Biyernes, December 5, 2025 na ginanap sa God Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa pulong ang mga pangunahing update mula sa CDA, LBP, PCDO, PCU, DILG, DAR, DTI, PCA, NFA, MAGU, at MSWDO, kabilang ang kani-kanilang programa at proyektong nakatuon sa pagpapaunlad ng mga kooperatiba sa bayan. Nagbahagi rin ng ulat ang iba't ibang lokal na kooperatiba hinggil sa kanilang operasyon, kasalukuyang inisyatiba at mga hamong kinaharap upang mapalakas ang kanilang serbisyo sa mga miyembro. Kabilang din sa tinalakay ang paghahanda para sa nalalapit na Joint Provincial and City Cooperative Convention kung saan pinagtibay ang magiging partisipasyon ng mga kooperatiba ng Brooks Point. Ipinresenta ng Provincial Cooperative Development Office Cooperative Program for Sustainable Enterprise COPSE na naglalayong palakasin ang kakayahan at pamamahala ng mga kooperatiba para sa pangmatagalang kaunlaran. Bilang pagtatapos, tinalakay ang iba pang paalala at matters arising upang matiyak ang tuloy-tuloy at organisadong koordinasyon ng lahat ng kasaping ahensya at kooperatiba. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako po si Aslin I. Kermatum, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aslin. Samantala, Rojas LGU Market Personnel nagsagawa ng benchmarking sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat sa atin ni Villapañas News Reporter Carla Jean T. Salaver. Balitang Bayan.
Formal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga LGU Rojas Market personnel na pinangunahan ni Market Supervisor 1, Mr. Adrian B. Ledesma, upang magsagawa ng benchmarking activity sa public market ng Brooks Point ngayong Miyerkules, Nobyembre 26, 2025. Layunin ng kanilang pagbisita na pag-aralan at alamin ang mga pinakamahusay na practice, sistema at pamamahala sa ating pamilihang bayan bilang gabay sa patuloy na pagpapaunlad ng market operation sa bayan ng Rojas. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang LGU Rojas sa mainit na pagtanggap ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa kanilang market development initiative. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako si Carla Jane T. Salaver, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Carla. TESDA Provincial Director, tinalakay ang mahalagang hakbang sa pagtatag ng LGU-RAN BPSAT. Sa ulat ni Villapanians News Reporter, Jamaila Siyang. Balitang Bayan. Formal na nakipagpulong si TESDA Provincial Director John Simborios kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Municipal Lobby Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan noong Biyernes, December 5, 2025. Tinalakay sa courtesy call ang mahahalagang hakbang para sa pagtatatag ng LGU-RAN Brooks Point School of Arts and Trade or BPSAT. Dumalo rin sa pagpupulong si BPSAT Administrator Rifulen M. Benedito RN kasama sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso at Municipal Accountant Shenya Saya. Ipinresenta nila ang posibleng programang pangkaalaman at pangkasanayan na maaaring ibigay sa mga mamamayan sa pamamagitan ng nasabing paaralan. Katuwangang TESDA patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang pagpapalakas ng human resource development sa Brooks Point. Layunin ng itatayong BPSAT na magbigay ng mas accessible at dekalidad na TVET programs na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho, kabuhayan at pangmatagalang pag-unlad para sa kabataan at adult learners sa komunidad. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako po si Jamaila Siyang, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jamaila. Samantala, Mayor Benedito, panauhin sa Pastor Brooks Point Leadership Training 2025. Narito ang ulat ni Villapanians News Reporter Justin Kim Arinaho. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Palawan State University, PALSO, Brooks Point Campus ang leadership training para sa mga estudyante noong Miyerkules, December 3 to 4, 2025, sa campus gym na may temang Student Leadership on Championing Initiatives. Layunin na aktibidad na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno at pagtutulungan para sa kapakinabangan ng komunidad. Binuksan ang programa sa mensahe ni Cluster Dean Dr. Hanley A. Taha na sinundan ng talumpati ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kung saan inilahad niya ang mga programa ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point na nakatuon sa edukasyon at paghubog ng kabataan. Nagbigay din ng kani-kanilang pahayag ang iba pang tagapagsalita upang bigyan diin ang kahalagahan ng responsableng pamumuno sa mga estudyante. Tampok sa pagsasanay ang serye ng talakayan, kabilang ang personality development ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso, collaborative governance in student leaders and campus journalism ni Joshua Sariego, emotional intelligence and leadership effectiveness ni Miss Mariel Plaza at Quito transformative leadership na tinalakay ni PASO teacher Jerdin A. Macolor bilang re-echo mula sa kanilang paksa training. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako po si Justin Kim de Arinao, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kim. At Mayor Benedito, nanguna sa panunumpa ng Kalipi Municipal Federation. Balitang hatid sa atin ni Villapanians News Reporter Raven Razin Miswari. Balitang Bayan. Formal na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Kalipunan ng Liping, Pilipinas o mas kilalang Kalipi Municipal Federation bilang Administering Officer sa ginanap na oath-taking ceremony sa Municipal Lobby Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan ngayong Miyerkules, December 3, 2025. Sa naturang aktibidad ang mga miyembro ng Kalipi mula sa iba't ibang barangay na nagkakaisa sa layunin na palakasin ang partisipasyon ng kababaihan sa mga programang pangkaunlaran ng munisipyo. Ang
panunumpa ng bagong hanay ng mga opisyal ay nagsisilbing simbolo ng kanilang pangako patuloy na magsilbi at magsulong ng mga advokasya para sa kapakanan, kaunlaran at kapangyarihan ng kababaihan sa Brooks Point. Mula sa Wenceslao Villapa High School, ako po si Raven Razin Dimiswari, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Raven. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Kayzen N. Miswari. At ako naman po si Christopher J. Simandalaw. Kami po muli ang Wenceslao Villapa High School o ang Villapanians News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat po sa mga mahuhusay nating tagapaghatid balita mula sa Villapanians News Team. Maraming salamat din po sa kanilang principal, Sir Jumer Solidaga, sa patuloy na pagsuporta sa mga estudyante ng Wenceslao Villapa High School. Susunod na po ang Talakayang Bayan kung saan makakasama po natin ang mga tao sa likod ng Municipal Information Office. Mapapakinggan po natin ang kanilang mga experiences para sa taong 2025. Abangan po natin pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. So special po yung episode po namin ngayong umaga sapagkat hindi po tayo magi-interview ng mga department heads at ng mga ibang kawani ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point. Kung hindi, makakasama po natin ngayong umaga ang mga staff po ng Municipal Information Office. So ayan po, nandito po sila. Makakasama po natin ngayong umaga sila Ate Jessa Caholo, Geraldine Abiog, Christine Balderian, Florian Jean De La Torre, Liza Dabandan at Cecil Bautista. So ayan, isang mapagpalang umaga. Bati naman natin ang ating mga listeners. Magandang umaga din! So ayan, ngayon po gusto lang po nating alamin kung ano nga po ba yung mga experiences ng mga tao sa likod ng camera. Nakikita po natin na napaka-active ng MIO Facebook page at ito po ay tinitingnan po talaga ng mga mamamayan ng bayan ng Brooks Point para makakuha sila ng impormasyon may kaugnay dito sa ating LGU. So ngayon po, tatanungin ko po kayo, anyone can answer po, no? So wag po tayong mahiya, although bagamat first time natin itong na-experience ay hindi na to bago sa atin. Napapanood na natin, napapakinggan na natin ito palagi sa radyo. Ngayon patapos na po yung taon, paano ninyo ilalarawan ang naging karanasan ninyo bilang bahagi ng Municipal Information Office ngayong 2025? Masaya kasi araw-araw nandun yung excitement eh. Kasi araw-araw sama kami kay Mayor, araw-araw talaga may ganap na nangyayari. Hindi kami na nakaperme lang sa isang lugar. So, parang buong barangay, naiikot na namin. Kaya nandun talaga yung saya at excitement. Okay, that's good. So, ayan po. I think I wanna ask Ayan na si Cecil. Cecil. Okay. Ayun, para po sa akin, dito sa Municipal Information Office, masayang-masaya po ako kahit na nagkakaroon ng sakit yung mga kasamahan ko, go pa rin. Yeah. Kahit nahirap na, go pa rin. Sige, ngiti pa rin, picture pa rin, lapit pa rin doon. Kahit na yung ibang tao, syempre hindi natin masabi na all the time is masaya sila. Kumbaga dapat lagi tayong active, tayo yung maging modelo sa kanila na dapat lagi tayong masaya, ganyan. Kasi kung hindi kang ngingiti sa isang tao, hindi kang ngingitian yan eh, tama ba? Yes. So, Agree ba kayo so, yun. doon? Okay. So, So, ngayon yun tanongin lang naman po. natin si Liza. Okay. Sa akin po masaya. At dati kala ko yung
nag-picture ka, tamang click-click lang. Ngayon may anggulo-anggulo pala. Yes, totoo yun. Pala, masyadong mabusisi pala. Masyado nating minamaliit dati yung MIO kasi kala ko dati, balita-balita lang. Madali lang naman kumuha ng balita. Yung pala, napakahirap magsulat ng write-ups katulad ng ginagawa nila Ate Jessa, yung mag-edit ng mga videos, maging tutok sa bawat balita ng bayan. Lahat ng halos lahat ng balita nababantayan ni MIO. Kaya sana i-appreciate po natin si MIO. Yes. Yes. Thank you so much po sa inyo. Okay, now, dadako na po tayo sa susunod nating katanungan. Ano po yung isang proyekto, coverage o output ng MIO ngayong taon ang pinaka nagbibigay sa inyo ng fulfillment bilang public information worker? So, I think I wanna ask si Ate Christine. So, hindi, Kato. Tin, sabihin mo dito yung fulfillment for you, yung nagbibigay na tayo ng reels ngayon. Yung mga ganon, time to time, ganyan. So, ano yung project, coverage, or output ng MIO ngayong taon na nagbibigay sa'yo ng fulfillment? So, para sa akin, yung nagbibigay ng fulfillment ngayong taon sa akin is meron na po kasi kami ngayong reels. All thanks sa iyo kasi Yes. alam naman natin na medyo mahirap. Tutukan talaga ang reels, especially marami tayong ginagawa. And I think yung una nating reels na nagawa is yung, ano nga yun? Yung opening, di ba? Yung opening ng Christmas tree. Tsaka inabot tayo ng marami ding reactions doon. So, and with that, thank you po sa effort ninyo. Sana masustain natin yung ganong proyekto until sa mga susunod pang taon. And how about si Geraldine? So for me po, yung panibagong Christmas Station ID. So isa kasi ako sa nag-shoot nun. So naging fulfilling siya sa akin kasi nga first time ko siya gawin. Sa mga naging task ko dito sa MIO, hanggang picture lang ako. So yun, masaya pala siya sa feeling na nakakaikot ako kasama sa iba't ibang offices. And nung nakita ko yung result, sobrang ganda Diba? and ang daming naka-appreciate. Yes. So yan po, abangan po ninyo mamaya-maya sa pagtatapos ng ating programa ay ipaparinig po namin sa inyo ang aming bagong Christmas Station ID. So fulfilling yun, no, na nakita nyo yung mga reaction ng mga tao na pinanood natin yan for the very first time na medyo na-excite sila, inabangan nila yung mga videos nila, yung mga parts nila. So masasabi ko rin na fulfilling yun for me. So ikaw kuya, ano yung naging fulfilling sa'yo? Sa akin, siguro yung fulfilling experience ko is yung matapos yung SOMA ni Mayor. Yung matapos yung SOMA ni Mayor noong June, I think June ba yun or July? Hindi ko matandaan eh. Mabilis kasi, kaya marami kasi di bang ginagawa, kaya hindi ko alam kung anong taon or anong buwan na yun. So, para sa akin, fulfilling yung SOMA. Kasi, kung yung Christmas Station ID ay ginanap siya dito sa mga offices lang, dito sa SOMA ni Mayor ay nag-ikot kami sa buong bayan ng Brooks Point para magtanong ng mga interviewees, tapos nagtanong din kami ng mga beneficiaries ng LGU. Kaya medyo fulfilling siya kasi 2 hours. 2 hours yung buong duration nun. May mga ibang na board, pero para sa amin, wala ang dami talagang ganap ni Mayor. Alam nyo yan, walang araw na walang ginawa si Mayor. Kaya makikita natin na ganun ka fulfilled ang hindi lang tayong MIO, kundi pati na rin syempre ang ating punong bayan na si Mayor Cesario R. Benedito Jr. So ngayon naman po, sa likod ng mga balita at dokumentasyon, ano naman po yung mga hamon na inyong nararanasan bilang MIO staff? At paano nyo po ito sama-samang nalalampasan? I think si Ate Jessa? Sa totoo lang, wala kaming magandang transportasyon. Katulad kasi nagbabalitang bayan shoot kami. So, wala kaming tamang proper na sasakyan kasi ang hirap nun. Tapos, wala din kaming sapat na gamit. Ang hirap nun kumilos para sa part namin. Pero, sinisikap namin yon bawat isa sa amin. Kung ano lang yung meron, yun lang din. Kumbaga, kanya-kanyang gamit na eh. Kanya-kanyang cellphone na. So, doon pa lang nalalampasan namin yung
hamon. Oo. Pero Yun don't lang. you worry po kasi I believe by 2026 ay makakapag-purchase na tayo ng ilan sa mga gamit natin. At yan po, panapasalamatan po natin. Siyempre, ang mga tao sa likod ng mga ito, katulad ng ating mga local finance committee na silang nag-approve, siyempre sa ating punong bayan na nag-approve ng ating budget para sa susunod na taon. Hopefully, hindi na tayo makakapaghiram ng Starlink. May Yeah. kakaroon na tayo ng sariling Starlink at syempre magpa-purchase na rin tayo ng ilan sa mga kagamitan katulad ng mga camera. So, samahan niyo po kami na ipagdasal na makabili po kami ng ganito sa susunod po na taon by 2026 para mas makapag-provide tayo ng mas magandang quality ng information para sa lahat. Nagpapasalamat din tayo sa iyo na nagpapairam sa atin ng Starlink, di ba? Of course, yes. Malaking tulong po yun sa amin, sa araw-araw na may event. So, salamat po talaga sa inyo. Yes, special mention po natin dyan ang MDR, MDRRMO, GAD, at saka ang Municipal Tourism Office. So, ayan. Maraming salamat po. But for the meantime, we're very sorry kapag nahihiram po namin ito kapag may biglaang activities dito sa ating Brooks Point Event Center. So, ayan. How about si Flor? Gusto naman po natin marinig ang ating bagong LPT. So, ayan. Palapakan naman natin si Flor. So, yun po. Kasi ako, bago lang din ako sa MIO. Dati ako sa Community Affairs. So, na-assign ako sa mga papers. So, para po sa akin, isa po siya, yun po. Yung mga papers po, lalo na kung paano mo i-manage yung pag-budget nun, dati. Ganun. Tapos, yung process nun, mahirap. So, I think kasi kaya medyo nahihirapan tayo kasi bibihira tayo makompleto sa office. Dahil lahat ng mga, or hindi naman lahat, may mga iilan sa atin dito na hindi naman pumipirme dito sa ating opisina. May mga iilan na nasa tabi ni Mayor, may mga iilan na sa iba, sa munisipyo, ganyan. Kasi kailangan nating makakuha ng information. At kung kaya't medyo nagpapa-delay sa process ng ating paper kasi mahirap tayo, or mahirap natin na, makompleto yung mga papel or yung mga pirma nila, accomplishment reports. But I believe we'll get through that. I mean, malalampasan natin yung ganyang problema ng ating, or hamon dito sa ating opisina. Tiyaga lang talaga, katulad ng sinabi mo kanina. Yes. So, ayan. Paano nyo naman nakikitang lumago yung inyong sarili, professional man or personal, sa pamamagitan ng mga karanasan ninyo sa MIO ngayong taon? So, paano nyo nakita yung growth ninyo dito sa MIO? Bilang, syempre, I believe, yung ilan sa atin dito or karamihan dito sa atin ay mga fresh graduates or parang sabihin natin, mga recent graduates lang din naman. Paano nyo nakita or yung sarili ninyo na graduate kayo ng ganito at nagtatrabaho kayo ngayon sa MIO? So, since malayo nga talaga yung pinag-aralan ko sa trabaho ko ngayon, nakikita ko yung growth ko as professional na hindi naman pala porket kung ano yung tinapos mo, yun din yung magiging work mo. Especially sa akin na first job ko to. Mas natuto ako ng mga bagay-bagay na katulad nung sabi ko sa kuya, gusto ko nang mag-explore ng mga... Dati kasi, marunong naman ako mag-picture, pero ngayon mas nagiging OC ka. Di ba? Kasi alam, may mga headroom pa pala, may mga tamang angulo pala. Kahit ganyan. pag mga sa intern na lang, gano'n. Pero yung headroom mo, gano'n. Masasabihan mo na sila eh. Kasi nga medyo, may alam na ako konti. Na-OC ka na, nasasanay ka na sa kung Kung ano dati yung sistema. pera lang alam ko ngayon, medyo mas lumawak yung learning ko. Yeah. Lalo na pag lumalabas. And syempre gusto rin kitang pasalamatan dyan, no? Na kumbaga parang hindi lang sa pagpipicture or sa pagka-cover yung naitutulong mo sa aming opisina. Gayon din, kasama ka rin namin sa pag-aasikaso ng mga papeles natin, mga purchase request natin, yung mga payment. Syempre, lahat ng yon ay super duper appreciated. Kasi at the end of the day, hindi lamang tayo dito nagka-cover, no? At the end of the day, tayo ay isang opisina pa rin na may mga obligasyon sa munisipyo na kailangan bayaran, na kailangan hingiin kung maaari. Ganyan. Kaya, salamat sa inyo ni Flor at sa lahat ng mga tumutulong sa pag-aasikaso, of course, ng mga payroll. Ganyan. Kaya, ayun, thank you so much. Ikaw, Ate Jessa, ano naman yung masasabi mo? Pero kami ni Geraldine, financial management, graduate din ako. Actually, hindi to yung first job ko eh. Madami akong naging trabaho, pero more on money siya. Magbilang ako ng pera, yun talaga eh. Naging loan officer ako, naging cash custodian ako. Tapos,
pagpasok ko ng LGU, oh my gosh, papagawin akong balita. Okay. O di parang, totoo po, yun po yung gagawin ko. So sabi, syempre, parang, sige, baka matutunan ko din. Pero yung, ang hirap nung una kong pasok, siguro mga 1 linggo. So, syempre, pinapagawa na akong balita. Anong idea ko sa balita? Ang alam ko lang magbilang ng pera. Parang, totoo. pero nung, syempre, kung yung isang bagay gusto mo rin matutunan, di ba? So, may process eh. So, hindi mo yun agad mapi-perfect, yung yung trabaho mo. So, habang tumatagal, so parang, easy na lang siya, na parang napakadali na lang. Yes, So, ganun talaga pag mga unang trabaho, yung hindi, parang wala kang idea kung anong gagawin mo, di ba? Kasi iba yung profession na tinapos mo eh. Yes. Tapos bigla kang, papagsulat ako ng balita. So, parang, doon pa lang ang mahirap siya, promise. Pero, dahil sa, may dedikasyon din sa trabaho, so, ayun, masaya na din. Hindi masaya din. Masaya kasi nakakapagbigay tayo ng tamang information sa mga kababayan natin sa Brooks Point. Yun eh. Yun yung masaya. Kasi sa atin ang gagaling yung totoong balita. Yeah. Yun lang. Thank you so much. Siyempre, salamat din kami sa effort ninyo ni Ate Jing na kayo yung masusugid na pumupunta sa mga ganap ni Mayor at saka at the same time ng mga activities dito sa LGU. So, minsan, madalas, na sa atin, kayo yung unang nakakaalam ng mga balita. At syempre, pinapasalamatan din natin si Miss Joanna Marie Abrigo na talaga namang walang pagod, 24/7, nakadikit kay Mayor para mabigay sa atin yung mga information so that we can make a write-up out of it, i-post natin at malaman ng publiko. So, Kaya may magagandang shots tayo dahil kay JM. Maraming salamat po, Ate JM. So, ayan po. Ngayon naman po, ano naman po yung pakiramdam ng maging bahagi ng tinig at tagapagdala ng impormasyon ng LGU Brooks Point para sa ating mga kababayan? Tatanungin po natin si Cecil. So yun po, kasi isa po ako sa nagbabalitang bayan. So every week po yun na pupunta kami sa iba't ibang school. Ayan, masaya kasi nakakapunta sa iba't ibang school, makikita mo yung mga bata na merong umiiyak, may iba na tumatawa, na minsan hindi namin alam kung paano patitigilin yung bata kasi nga 'di ba sila, kabado sila, may time pa na merong bata na hanggang 2:00 daw ng madaling araw nag-practice pa siya para lang sa may balitang bayan, pero nakakatuwa kasi gustong-gusto talaga nilang mag-report. Lalo na galing sa atin yung mga impormasyon na yon. So, yun pa sa school kasi 'di ba po yung pagkaalam ko kasi dati hirap na hirap talaga yung Municipal Information Office lalo na sa paghanap ng school para makapagbalita lang. Ngayon hindi na tayo mahirapan kaya nagpapasalamat din po kami kay Sir Darwin H. Umar na aming head designate dito sa Municipal Information Office. Yan lang po. Salamat. Sobrang helpful ni Sir Darwin kasi ang dami niyang connection sa mga schools. Halos lahat ng mga paaralan, may kilala siyang at least isang teacher doon. Kung dati medyo nahirapan tayo sa sasakyan, ngayon, all thanks, syempre personal na sasakyan ni Sir Darwin yun, medyo napadali yung pag-iikot natin dito sa bayan ng Brooks Point sa paghahanap ng mga magbabalita ng ating mga inihandang balita. So ayun syempre, di nyo ba nare-realize na napakaganda ng programang impormasyon ng bayan para sa lahat? I mean, specifically yung Balitang Bayan. Kasi pwede naman nating ibalita yun ng tayo-tayo lang. We are giving opportunity doon sa mga bata na sila naman yung magkaroon ng exposure. And in that way, magiging two-way siya na tayo yung nagpo-provide ng balita, sila ang nagre-report kung paano yung ginagawa ng mainstream media. So syempre, may participation sila. May participation sila in a sense na may kilala yung schools nila na may mga magagaling na reporters dito sa paaralan na to. At syempre, sa part din natin na hindi tayo rin, may hirapan na tayo yung
magbabalita. Kung kaya't maraming salamat din po sa lahat ng ating mga principals, ng ating mga advisors, sa lahat ng paaralan dito sa bayan ng Brooks Point. At abangan po ninyo si darating na 2026 ay titiyakin po namin, sisikapin po namin na maikot po ang lahat ng paaralan dito kahit nasabihin natin na sa paahan pa yan ng bundok. I-aim natin yun na, kaya ba yun? Kaya. Kayanin natin. So ayan, bilang pagtatapos, ano po yung mensahe ninyo para sa publiko at sa inyong kapwa kawani na habang sabay-sabay nating itinatawid ang bagong taon. So, syempre, alam na naman natin na matatapos na naman ng 365 days this year. Ano yung mensahe ninyo sa mga kapwa ninyo kawani ng pamahalaang lokal, ng LGU, para sa susunod na taon? Ano yung mga wish, ano yung mga request ninyo sa kanila? So, sana po ay maintindihan ninyo. Yung iba kasi, sila parang... Oo, medyo wild. Wild yung iba. Oo, Kaya so- sana po, wag po ninyong sisihin yung imay. So, ayun po, paglilinaw lamang po. Ulit-ulitin po natin, ilang beses na po natin ito nasabi na ang MIO po ay hindi nagde-desisyon kung may Opo. pasok o wala. So, Oo. kung po pwede lang po, there are few words, there are kinder words to say. Sana, wag niyo po kaming i-bash kung wala pa pong suspension dahil hindi po namin hawak ang desisyon ng LGU. So, kung alam naman po natin na hindi na po ligtas, ay wag na po tayo pumasok. Wag niyo po kaming murahin, parang awan yun. Mga tao din po kami. May nararamdaman din naman po kami. So, ayan. And syempre po, dahil papalapit na yung Pasko, gusto ko lang po kayong batiin ng Merry Christmas and Happy New Year! So, ayan po. Kita-kits po tayo sa susunod na taong 2026 as this one will be our last episode this year. Maraming salamat po. Syempre, sa lahat ng bumubuo ng kawani ng Municipal Information Office. Syempre, ating din pong pinapasalamatan ng ating designated head na si Dr. Dawin H. Omar na siyang sumusuporta sa ating programa. So, ayan po, maraming salamat sa inyo sa pagbibigay ng time dahil kahit alam kong kabado kayo, hindi kayo masyadong nai-immerse sa ganito dahil sanay tayo sa likod ng camera. At yun, maraming salamat. Hindi na po natin namalayan ng oras at magbabalik po ang ating programa pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, kasama po ang buong pamilya ng MIO or ng Municipal Information Office at sa lahat ng bumubuo ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ng ating Municipal Planning and Development Officer Sir Joey Piramides. So ayan po, sa lahat po ng mga naulila ni Sir Joey, kami po ay nakikiramay at para kay Sir Joey po, may you rest in peace. Susunod na po dito para po sa kaalaman ng lahat na tuloy-tuloy po ang ating kasiyahan sa Bayan 2025. Simula po mamayang gabi, December 20 hanggang sa darating na December 30 ay tuloy-tuloy pa rin po ang outdoor cinema sa ating Brooks Point Event Center. Abangan po natin ang mga inihandang pelikula ng MIO para po sa inyo. Ito po ay magsisimula alas 7 ng gabi. So ayun po, kita-kits po tayo sa ating Brooks Point Event Center. At syempre, sa darating naman po na December 31, sana po ay abangan po natin ang ating countdown to 2026. Sa ganap po na alas 8 ng gabi, dito po sa ating Brooks Point Event Center. Ayan po, kita-kits po tayo dyan at sabay-sabay po nating i-welcome ang bagong taon
2026. Paalala po para sa lahat na bukas tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot-kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Kaya, pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Manatiling nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang po na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. O di kaya panoorin din ang mga nakalipas na live events, highlights at mga impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang ang channel na MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Bago po natin formal na tapusin ang episode po na ito, nais din po nating batiin ng congratulation ang ating kasamahan na si Florian Jean Hindo de la Torre na congratulations sa pagkakapasa sa recently concluded September 2025 Licensure Examination for Professional Teachers. So ayan po, congratulations kay Florian, nakasama natin dito sa MIO. LPT ka na, congratulations sa iyo. At dyan po nagtatapos ang ating programang impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Dawen H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na taon. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Pagsikat ng araw, ramdam ang simoy. Liwanag ng tala, gabay ng Diyos ay nagmumuni-muni. Mga ilaw sa kalsada, sabay-sabay nagtingin. Pamilya at kaibigan, halina't magsayawan din. Dala ang saya kahit saan magpunta. Pasko sa atin, puno ng pag-asa. Hawak kamay, walang iwanan. Ngayong gabi, sabay-sabay na. Pasko sa Brooks Point, sumasayaw ang bayan. Heart of the South, hope of the future. Sabayan. Magbigay, magmahal, magdiwang buong pamilya. Hey! Pasko sa Brooks Point, tayo'y iisa. Heart of the South, hope of the future. Okay, saya. Pag-ibig ng Diyos, sagana sa tuwa. Sumabay sa saya. Regalo ng ngiti,
Yakap na mahigpit, tugtugan sa plaza Kulayan ang bawat saglit. Handaan sa bahay, tawanan hanggang hating gabi. Sa puso ng timog, saya nating gabi-gabi. Sa bawat awit, ramdam ang gabay, pag-ibig ng Diyos, tunay na tagumpay. Sindi ang pag-asa, sindi ang ilaw. Ngayong Pasko, tara na sumigaw. Pasko sa Brooks Point, sumasayaw ang bayan. Heart of the South, hope of the future sa bayan. Pagpapala ng Diyos, tunay ang ligaya. Magbigay, magmahal, magdiwang buong pamilya. Hey! Pasko sa Brooks Point, tayo'y isa. Heart of the South, hope of the future, okay saya. Pag-ibig ng Diyos, sagana sa tuwa. Sumabay sa saya, Brooks Point, halina. Sabayan niyo kami sa saya, bayan ng Brooks Point, halina.